tayo dahil Feb-ibig month na. Pag-usapan natin itong loyalty. Oy! Ay, gaano ba kayo ka-loyal sa inyong asawa o ka-partner? Nako. Well, syempre lahat tayo gusto maging loyal. Pero alam mo ba, may mga maliliit na bagay pala na akala natin natural lang, walang mali siya at harmless. Pero pwede palang maging simula ng panloloko. Exactly, Dayan. Yan ang tinatawag na micro-cheating. Pero considered ba talaga itong cheating o simpleng red flag lamang na dapat bantayan ng mag-asawa o ng magkarelasyon? At para mas malinawan tayo, makasama natin via Zoom ang accredited marriage license counselor, si Reverend James Custodio. Magandang umaga po. Welcome back to Rise and Shine Pilipinas. This is Prof. Feet together with Dayan. Rise and Shine. Good morning po. Narinig niyo po kami, Reverend James. Yes, ma'am. Good Ayun. morning po. Good morning, Reverend. Yes. Taga-subaybay ng ating programa. Unahin na po Umaga sa natin, Rise and Shine Reverend. Pilipinas. Welcome po muli dito sa Rise and Shine Pilipinas. Unahin na po natin, ano po ang difference sa micro-cheating sa actual cheating? Ito yung mga gawaing tilang maliit pero nagbibigay ng maling motibo o pagtatago ng sekreto sa kapartner. Oh. Ito yung unti-unting naglalaho ang tiwala sa isa't isa. Ito yung komunikasyon na palihim na gamit ang ating multimedia, mga komunikasyon na hindi dapat gagawin ng may asawa. Ito'y palihim na kung saan ay humahanga ka sa ibang tao at unti-unting nahulog ang iyong loob. Ang ating mga gadget ay maganda pag ito po ay ginagamit natin sa tamang kapamaraanan. Dahil pag ito ho ay iyong binubuksan at kiniklik mo, ay maaring magkasala ka. Or maaring masisira ang iyong pagsasamang mag-asawa pag hindi ka maging maingat. Dahil ito'y unti-unting nilalamon ang iyong prinsipyo at dignidad ng pagsasama ng mag-asawa. Ang actual cheating, ito ho ay hinahanap mo sa isang tao ang kaligayahan na hindi mo nakikita sa iyong kapartner. Kaya nga po, lagi ko pong sinasabi na bago tayo pumasok sa isang relasyon na panghabang buhay, ay dapat ito ho ay pinag-isipan ng maraming bisis, iniluhod at pinapanalangin sa Panginoon dahil ito'y desisyon na panghabang buhay na dapat kasama ang ating Panginoon. O nasa lahat, para hindi tayo magkasala sa ating kapartner, ay maging maingat tayo sa mga desisyon na ating gagawin. Sa paggamit ng mga gadget na meron po tayo ay dapat maging bukas ang ating komunikasyon. Wala tayong tinatago, kundi ang ating kapartner lamang ang siyang ating pagtatapatan ng ating damdamin. Alright, Reverend James, pwede niyo po ba kaming bigyan ng mga common examples ng micro-cheating na nangyayari po sa daily married life? Yes. Ito ho ay isang bagay na kung saan ay dapat ay hindi gagawin ng may asawa na dapat sa buhay ng mag-asawa ay walang iba pong dapat ay maging sentro kundi ang ating Panginoon po lamang. Upang kayo ay magtagumpay ng mga bagay na ito ay dapat ay una magkaroon kayo ng takot sa ating Panginoon. Ang micro-cheating sa marriage ay parang anay. Hindi mo agad nakikita ang pinsala sa labas, pero dandahang kinakain ang pundasyon ng iyong pagsasama ng iyong kapartner. Kaya nga po, meron po ako ritong tinatawag na acronym, yung salitang CRISE, yung salitang safe communication. Ikaw dapat yung nagsasabi ng I love you, thank you, God bless you, ang ganda mo naman sweetheart, sa araw na ito. Hindi po ba? Yung salitang letter H ay maging honest ka dapat sa iyong kapartner. Pinapakasalan mo siya dahil hindi mo siya lulukuhin, kundi sa iyong mamahalin habang buhay. At napalupot dito ang tinatawag na respeto sa pagsasama.
At higit sa lahat, yung tinatawag nating intimacy. Tinitingnan mo dapat yung kapartner mo kung anong kanyang pangailangan at hindi yung iba. Dahil siya lang ang mapupuno ng mga kakulangan na mayroon siya sa kanyang buhay. Yung letter A sa Christ, service. Yung paglilingkod na hindi dapat matapatan ng iba para hindi ka maghanap ng iba na yung mamahalin. Letter T, yung salitang time. Ang time po ay napakahalaga sa relasyon, yung tinatawag na quality time, na dapat ang ating atensyon ay nasa kanya lamang. Ito yung mga ginagawang lihim ang nagpapasama ng pagsasama ng mag-asawa, na dapat wala kang tinatago at ikay bukas sa inyong pagmamahalan habang buhay. Nako, ang ganda ng sinabi ni Reverend ha. Talagang yung cheat, ginawa niya ng acrostics para mas maging positibo tayo din natin gawin ng cheating. Reverend, kung may partner na nahuli sa micro-cheating, paano ito dapat i-handle para hindi po lumala ang sitwasyon? Okay. Dito po ay marami pong ganitong mga bagay na nangyayari sa buhay ng mag-asawa. At una sa lahat ay dapat maging kalmado lang. Okay? Focus sa solusyon at hindi po sa problema. Walang bagay po na hindi naayos. At wala rin relasyon na perfect dahil tayo ay hindi perfect. Kaya nga po rito ay dapat marunong po tayong magsasabi na sorry sa mga bagay na aking nagagawa. At kailangan natin dito ang masusing pag-unawa sa iyong kapartner kung bakit siya ay nalugmok sa ganitong klaseng gawain. Dahil una sa lahat, wala pong ibang sabi o walang ibang makapagbibigay sa kanya ng impormasyon at makatulong kundi ikaw na ibinigay ng Diyos sa kanya. Dahil ikaw ang magpupuno ng kanyang kakulangan. Kung sakali man ay merong ganitong sitwasyon na mga nagkaroon ng problema sa mag-asawa, ay lagi po nating tandaan na huwag dapat tayo padalos-dalos sa mga bagay na ating gagawin. Huwag agad nating aawayin. Tatanong natin, sweetheart, bakit sa mga ilang araw nating pagsasama may mga bagay akong napupuna sa iyo na hindi magaganda? Yung kalmadong pagsasalita, pakipag-usap, ay nagbibigay ng liwanag at maayos na pagsasama at panatili habang buhay. On that note, maraming salamat po. Muli po ating nakasama accredited marriage license counselor, Reverend James Custodio. Thank you so much. Thank you po. Maraming God bless you po. God bless you po. Thank you, Reverend James. Samantala, oras na para pag-usapan ng mga bagay na malapit sa iyo at mga mental health advice na para sa inyo. Tara na po for another kwentuhang All About You kasama ng ating millennial psychologist, Rian Portugues.